Tawagin niyo akong Ariela at ibabahagi ko lang po sana sa inyo itong kwento tungkol sa naging karanasan namin noon sa aswang. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad akong 20 anyos noon ng panahong yon at nangyari ito noong mga bandang 2000 dito sa Bicol. Likas kay Papa yung maging matulungin sa mga tao. Nakilala man niya o hindi. At dahil nga roon, madalas siyang pagsabihan ni Mama na piliin yung mga taong kanyang tutulungan. Dahil baka maging dahilan ito para mapahamak siya. Hindi nakikinig si Papa dahil para sa kanya hindi raw pinipili yung mga taong dapat natulungan. Kung kaya naman niyang tumulong, talagang tutulong ito ng bukal sa kanyang loob. Wala na ring nagawa yung aking ina noon kung hindi hayaan siya sa bagay na yon. Mas mabuti na yung tumulong. May kapalit man o wala. Malimit pang sabihin ni Papa noon. Kapag ganoon nga ito ay hindi na rin umiimik si Mama at napapabuntong hininga na lamang. Hanggang sa isang hapon nga, nagulat kami nang umuwi si Papa at may kasama itong isang babae na sa tansya ko ay kaedad ko lamang ng panahong yon. Pagkapasok nga niya ng bahay namin ay napansin ko kaagad na meron nga itong kasama. Pinaupo pa niya ito sa upuan at saka hinanap si Mama na noon ay nasa kusina. Nagtungo nga si Papa sa aking ina at nag-usap yung dalawa. Pinaalam marahil ni Papa na may kasama siyang babae kaya dali-daling lumabas si Mama sa kusina upang tignan kung sino nga ba yung kasama nito. Hindi kami pamilyar sa babaeng kasama ni Papa at sa wari ko nga ay dayo pa ito sa aming baryo. Kinausap ng aking mga magulang yung naturang babae. Lalo na nga ayon kay Papa ay nakita niya ito sa may tapat ng aming bahay kaya inisip niya na baka kailangan nga nito ng tulong. Tinanong ni Mama yung naturang babae kung sino nga ba ito at kung saan ito nakatira. Dagpang tanong na aking ina ay kung ano nga ba yung kailangan nito o kailangan ba niya yung aming tulong. Nagsalita naman yung naturang babae pero hindi nga ito tumugon ng kanyang pangalan at kung saan ito nagmula. Dahil yung sinabi lang nito ay kailangan lamang niya ng sariwang karne. Direkta niyang sinabi yun. Siyempre nagulat kaming tatlo dahil doon gayong hindi rin namin inaasahan na ganoon nga yung kanyang sasabihin. Seryoso po ito habang nagsasalita kaya hindi ko talaga lubos na maisip noon na baka pinagtitripan lang kami nito. Sakto ring may nabiling karne noon si Mama sa palengke. Kaya kinuha niya yon at binigay sa babaeng yon. Nang makuha nga niya ito, kaagad niyang inamoy-amoy yon at tila nananabik. Napatingin pa ito sa amin noon at saka nagpasalamat. Walang ano-ano. Bigla na rin po itong tumayo sa kanyang kinaupuan at walang pag-aalinlangang mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Habulin pa sana ito ni Papa pero pinigilan na nga siya ni Mama. At sinabihang hayaan na nga yung naturang babae gayong nagawa na namin siyang tulungan. Wala na rin nagawa si Papa noon kung hindi yung magpunta at tinulungan na lamang si Mama sa kusina. Nagtataka man kami sa kinilos ng babae. Pero naisip rin naming baka kailangan niya talaga yon. Kaya nga siya nagmamadaling umalis para ito ay maluto kaagad. At may pakain sa kanyang pamilya kung anumang paggagamitan niya noon. Ganoong bagay lang talaga yung nasa isip naming tatlo ng mga sandaling yon at hindi namin pinag-isipan na kakaiba nga yung naturang babae. Nang mga sumunod na araw ay hindi na rin naman naulit pa yung ganong pangyayari. Hindi na rin namin nakita pang muli yung babaeng yon. Kaya't napaisip kami na baka dayo lang talaga yon at nagkataon lang na sa tapat ng bahay namin ito nakatayo. Kaya tinulungan nga ni Papa. Pero ang hindi ko maintindihan noon, ilang araw pa yung nakaraan, may mga kakaiba kong nararamdaman sa paligid namin tuwing gabi. Ilang gabi na rin kasi akong hindi gaanong nakakatulog sa hindi ko rin malamang kadahilanan. Madalas noon na pakiramdam ko ay may mga tao sa paligid ng bahay. Gayong meron akong nauulinigan na mga ingay ng mga yabag na parang umaaligid. Sinusubukan ko ring alamin pero sa tuwing ginagawa ko yon at sumisilip nga ako sa may bintana upang tignan yon kung may tao ba roon, wala rin naman akong nakikita. Bigla na lang nawawala yung mga ingay at nagiging tahimik na ulit yung paligid. Nagmamatsyag nga lang ako hanggang sa makatulog na rin. Isang hapon nga noon, saktong kumpleto kami ni na Mama at Papa sa may sala ng bahay at napatanong ako sa kanilang dalawa.
Ma, pa, wala po ba kayong napapansin o naulinigan tuwing gabi? Mga ilang gabi na rin po kasing meron akong naririnig na parang may umaaligid sa bahay eh. Wika ako noon. Napatingin sa akin yung aking mga magulang na animoy nagtataka dahil sa aking naging tanong. Umiling pa nga po sila bilang tugon. At ayon kay mama, tahimik yung paligid bago sila matulog ni papa at wala naman silang naulinigan na kung anong umaaligid sa bahay namin. Napagalitan pa nga ako ng aking ina dahil kung ano-ano raw yung ginagawa ko, kaya hindi ako agad nakakatulog. Napakamot na lang ako ng aking ulo noon at hinayaan ko na lang na ganoon nga. Hindi ko na rin pinansin pa gaya nga ng sabi ng aking mga magulang. Isa pa, wala rin naman akong nakikitang tao o kung ano man. Kaya wala rin akong dapat na problemahin pa. Ilang gabi pa ngang naging ganoon yung aking sitwasyon. Hanggang sa isang pagkakataon na hindi na talaga ako mapakali. Dahil habang nagmamatsyag sa paligid, dinig na dinig ko yung mga pagyabag sa may labas ng bahay. Yung pilit ko ngang hindi napansinin ay hindi ko pa rin maiwasang pansinin dahil sa pagtataka sa mga nangyayari. Pinakinggan ko ng maigi kung saan nga ba ito nagmumula at napagtanto ko na sa may tapat lang yun ang aming pintuan. Nagpasya nga akong sumilip ngunit huli na nga ako dahil natanaw ko na lamang na may taong naglalakad palayo. Naitanong ko na lang sa sarili ko kung sino nga ba yon dahil parang pabalik-balik yon sa bahay. Kinaumagahan, nang magising ako, naabutan ko yung aking mga magulang na parang may pinag-uusapan. Napansin ko ring may hawak na supot si Papa, kaya inakala kong bili niya iyon. Nagtanong pa nga ako noon kung karne ba ulit yung ulam namin pero napailing nga yung aking mga magulang. Hindi nga namin alam kung kanino ba itong karne na ito eh. Iniwan na lamang sa may tapat ng pintuan. Wika pa nga ni Papa. Naku, mas maigi pang itapon na lang natin yan. Manigurado na lamang tayo sa ating kaligtasan. Lalo at hindi nga natin alam kung kanino ba yan galing. Wika naman po ni Mama. Sinangayunan ko rin yung aking ina. Sinabi ko na lang din sa kanila na may narinig akong mga hakbang sa may tapat ng aming pintuan. At meron din akong taong natanaw na papalayo. Dahil doon, naisip namin na baka may lason nga yung naturang karne. Kaya minabuti na lang namin na ilibing na lang yon. Naisip din nga ni Papa na baka galing sa babaeng binigyan namin noon ng karne. Pero napailing na lang din ito gayong imposible nga. Dahil saan naman ito kukuha ng karne gayong nanghihingi lang nga ito sa amin noong nakaraan. Hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin yung tungkol sa naturang karne. Dahil nga nilibing na rin namin yon. Nagpatuloy pa yung ganon at nagtataka na rin yung aking mga magulang kung saan nga ba nang gagaling yung naturang karne. Dahil paulit-ulit po kaming merong nakikita sa may tapat ng bahay. Maging ako ay napapaisip na rin kung sino nga ba yung madalas na naririnig kong naglalakad sa may tapat ng bahay namin. At madalas na nililibing ni Papa yung karne tuwing meron na naman. Gayong sa bawat araw na lumilipas noon, napapansin na rin namin nakakaiba yung karning dinadala doon. Parang hindi karne ng hayop, kaya kinakabahan na rin kami sa bahay. Hanggang isang gabi, hindi ko na rin natiis pa yung ganoong pangyayari. Hindi na rin ako nagdalawang isip na alamin na kung sino nga ba yung gumagawa ng ingay sa may labas ng bahay. Dahil naisip ko rin na siya rin malamang yung nagiiwan ng karne na aming nakikita kinabukasan. Naghintay nga ako noon at sinadya ko talagang hindi muna matulog. Hanggang sa may narinig na nga ako na mga paghakbang sa may labas ng bahay namin lalo na nga sa may tapat ng pintuan. Nagpunta ako sa bintana upang silipin kung sino nga ba yung may gawa nun. Sakto rin kita mula sa bintana ng aking kwarto yung pintuan ng aming bahay sa labas. Maliwanag nga yung buwan ng gabing yon. At nang makasilip na nga ako, hindi nga ako nabigo. Gayong meron nga akong natanaw na taong pabalik-balik na naglalakad doon. Naghihintay siya marahil ng pagkakataon na may sagawa yung kung anumang pakay nito. Nung una hindi ko gaanong maaninag. Pero ganoon na lang yung gulat ko nang makita ko yung itsura at hubog ng katawan nito. Minatsyagan ko ng maigi yung galaw nito dahil nalaman ko na yun nga yung babaeng tinulungan ni tatay. Napansin ko na may hawak-hawak siyang supot. Kaya kinutuban ako ng hindi maganda.
Walang ano-ano. Nakita kong nilagay niya yun sa may tapat ng aming bahay. Kaya napag-alaman ko na siya nga yung nag-iiwan ng karne tuwing gabi. At pati na rin yung naglilikha ng mga pagyabag na malimit ko nga ring marinig. Nang maiwan na nga nito yung supot na kanyang dala, bahagya itong lumayo sa may tapat ng aming pinto. At nang makalayo na nga siya, nagpalinga-linga pa ito sa paligid na parang sinisigurado na walang sino mang nakakakita sa kanya. Siyempre kinikilabutan po ako noon. Hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya hanggang sa napansin ko na unti-unting nagbabago yung kanyang anyo. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, kaya kinusot ko nga yung aking mga mata. Hindi, naging isa siyang mabalahibong nilalang. Wika ko pa sa aking sarili nang makita yon. Marahil ay bahagya rin niyang narinig yung boses ko noon, dahil napalingon ito sa kinaroroonan ng aking bintana. Napatago naman ako noon pero bahagya pa rin nakasilip. At kitang-kita ko nga ang nagbabaga niyang mga mata. Mabilis itong lumapit sa bintana ng aking kwarto. At ako naman ay nagtago. Hindi rin naman siya nagtagal at umalis rin. Nang silipin ko nga, ay natanaw kong mabilis siyang tumatakbo papalayo sa aming bahay. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing yon dahil sa kaiisip sa mga nangyayari. At kinaumagahan, may supot nga ng karne sa may tapat ng aming pintuan. Ikwenento ko naman sa aking mga magulang yung nangyari at maging sila hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Ibig sabihin, aswang yung babaeng yon? Tanong pa nga ni mama noon. Kung aswang siya, posibleng karne ng tao itong nasa supot. Kaya pala ibang-iba kumpara sa mga karneng ating nabibili sa palengke. Wika naman ni Papa noon. Kinilabutan kaming tatlo dahil doon. Kaya dali-daling inilibing ni Papa yung naturang karne. Dahil sa napag-alaman namin tungkol sa babae, minabuti naming abangan nga ito kinagabihan. Pero hanggang madaling araw ay walang naging kakaiba sa aming paligid. Wala kaming narinig na mga pagyabag kaya't nagpasya na lamang kaming matulog na lang. Kinabukasan ulit, wala nang ang supot ng karne na naiwan sa may tapat ng aming pintuan. At kahit papano ay nakampante na rin po kami. Dahil ng mga sumunod pang mga gabi, ay wala na talagang ganoong nangyayari. Kumbaga, nung gabing nakita at nalaman ko na yung babaeng aswang na yun yung gumagawa nun, yun na rin po yung huling pagkakataon. Malamang ay nalaman na rin po nito na nakita ko siya. Narinig po kasi ako nito at nagpunta pa nga siya sa mismong bintana ko. Malamang ay nakita niya rin akong nagtatago sa isang sulok ng kwarto pero hindi na lang din niya pinagtuunan pa ng pansin at nagmadali na itong umalis. Lumipas pa po yung mga buwan noon at hindi rin talaga naulit yung ganong pangyayari. Hindi na po ito bumalik. Hanggang sa ngayon, napapaisip pa rin ako kung sino nga ba yung babaeng yon. Dahil hindi man lang namin nalaman yung pangalan nito. Napagtanto rin namin ni Papa at Mama na kaya nag-iwan siya ng supot ng karne sa may tapat ng pintuan namin ay kapalit ng karning ibinigay namin noon sa kanya. At mas marami pa. Hindi pa rin namin alam kung karne nga ba ng tao yung mga binibigay nito. Nakaramdaman kami ng kilabot dahil alam naming posibleng karne yon ng tao. Pero napapaisip rin kami na baka kahit papano ay sinusubukan lang niyang suklian yung kabutihang ginawa sa kanya ni Papa. Kayo na lang po yung humusga kung ano yung opinyon ninyo tungkol sa kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at paalam.